Magandang araw po, Sir Van. Kumusta po kayo? Hiling ko po na sana ay nasa mabuti kang kalagayan at ang iyong pamilya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Claire. Hindi ko po tunay na pangalan. Kaya nga po pala ako sumulat sa inyong page na malikmata ay sa kadahilan ng nais ko po sanang ibahagi sa iyo ang aking karanasan noong nag-aaral ako ng kolehiyo. Sa ngayon po ay graduate na ako sa kursong HRM at nagtatrabaho sa isang kilalang restaurant sa Makati. Kung nagtataka po kayo kung paano ako napadpad sa nakakatakot mong mundo, ay simple lang po. Minsan po kasi na naghahanap ako ng mapaglilibangan sa YouTube habang naglalaban ng aking uniform, ay nakita ko po ang isa ninyong upload at eksakto naman pong mahilig ako sa horror. Kaya simula po nun ay naging tambay na po ako sa channel mo. Second year college po ako nang mangyari. Ang isa sa hindi ko makakalimutang pangyayari sa 4 na taong nag-aaral ako sa universidad sa aming probinsya. 2009 po yun at kasagsagan ng bagyong Franco. Nagdeklara ang pinapasukan kong university na wala pong pasok dahil sa lakas ng bagyo. Bumaha at inabot ang university at hindi rin nakaligtas ang boarding house na tinutuluyan ko. Sumabay po kasi ang high tide sa baha na gawa ng malakas at walang tigil na buhos ng ulan. Naputol din ang supply ng kuryente dahil sa mga nabuwal na poste. Sumapit ang gabi at kahit paano ay bumaba na rin ang tubig. Pero patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Hindi na nga lang kasing lakas ng kagaya ng umaga. Wala pa ring supply ng kuryente kaya tanging kandila lang ang gamit namin sa boarding house. Lahat kami ay babae sa boarding house at 6 po kaming lahat. 4 po kaming pumapasok sa parehong university, samantalang ang 2 naman po ay sa private school nag-aaral. Hindi po kasi available sa pinapasukan kong university ang kursong kinukuha nila. Nang gabi pong yon, ay 3 lang kaming naiwan sa boarding house. Wala kasing second floor ang boarding house, kaya nang tumaas po ang tubig, ay nagpa siyang makitulog ang 3 kong ka-boardmate sa boarding house ng boyfriend nila. Maaga kaming nagpahinga dahil na rin sa pagod sa paglilinis ng duming iniwan ng baha. 7:00 pa lang ng gabi pero tulog na kaming 3. Wala naman kasi kaming mapaglilibangan. Tapos tinitipid din namin ang natitirang battery ng cellphone. Wala kasing kasiguraduhan kung kailan uli magkakaroon ng supply ng kuryente. Pasado 11:00 ng gabi, nang bigla akong magising dahil sa pagkauhaw. Kaya bumangon ako at bumaba sa hinihigaan kong double-decker bed para kumuha ng tubig sa maliit na kusina ng boarding house. Sa tulong ng kakarampot na liwanag na nagmumula sa dala kong Nokia 3210 na cellphone, ay naglakad ako palabas ng maliit naming kwarto. Maingat ang mga paghakbang ko dahil ayaw kong maistorbo ang 2 ko pang kasama na mahimbing nang natutulog. Paglabas ko ng silid, ay kaagad akong kumuha ng baso at nagsali ng tubig mula sa plastic na pitchel. Nang mapatid ang aking uhaw, ay dumiretso ako sa banyo para umihi. Palabas na ako ng banyo nang makasalubong ko ang isa kong ka-boardmate, si Janelle. Binati ko pa siya at sinabing tipirin na lang ang natitirang tubig sa timba dahil bukod sa putol na supply ng kuryente, ay wala ring tumutulong tubig mula sa gripo. Hindi ako sinagot ni Janelle na ipinagkibit balikat ko na lang. Bumalik ako sa silid namin at muling humiga sa aking higaan. Nang bigla akong matigilan, kumabog ng malakas ang dibdib ko at sinulyapan ko si Kay na nasa tapat ng aking higaan na mahimbing pa rin ang tulog. Napalunok ako bago kabado at dahan-dahang bumangon mula sa aking higaan para tignan si Janelle na nasa ibabaw ng hinihigaan ko. At sa kalagitnaan ng gabi ay hindi ko napigilan ng tiling lumabas sa aking bibig na ikinagising ng babaeng mahimbing na natutulog at nakabalot ang buong katawan sa kumot. Si Janelle. Nagising din maging si Kay na kagaya ni Janelle ay pupungas-pungas pa at halos sabay pang nagtanong kung ano ang nangyari sa akin. Sa nauutal na boses ay sinabi ko sa kanilang 2 na nakasalubong ko si Janelle sa labas ng banyo at kinausap ko pa. Kagaya ko ay nasindak din si Kay at Janelle
Pero kahit na natatakot, ay lakas loob pa rin kaming tatlo na lumabas ng silid. Dala ang flashlight na ipinahiram sa amin ng aming landlady. Magkahawak ang mga kamay na naglalakad kami palabas ng kwarto at kinakabahang pinuntahan ng banyo. Sabay naming itinulak ang pinto. Pero wala namang kaming nakitang tao roon. Iisipin ko sanang namalikmata lang ako kanina. Pero nang mapansin ko ang timba na wala ng laman, ay biglang nanindig ang balahibo sa aking buong katawan. Sigurado kasi akong meron pa yung laman kaninang lumabas ako ng banyo. Mabilis kong hinila pabalik ng silid namin sina Kay at Janelle. Pero sabay pa kaming napatili nang mula sa isang bahagi ng maliit na salas ay may narinig kaming paos at tila naghahabol ng hiningang boses. Tulungan niyo ako! At nang ilawan ni Kay ang pinanggagalingan ng boses, ay pare-pareho kaming namutla nang makita ang dugo ang katawan ng isa naming ka-boardmate, si Emily. Isang maulang hapon po sa iyo, Sir Van. Ako nga po pala si Michelle. Isa pong may bahay at may 2 anak na parehong babae. 28 na po ako ngayon at sa kasalukuyan ay abala sa aking munting tindahan na ipinatayo ng mister ko para sa akin sa harap ng aming bahay. Taga Mindoro po ako. At opo, dito rin po sa probinsya namin nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Pero bago ko po simulan ang aking salaysay, ay nais ko po muna kayong batiin for a job well done. More power po sa channel mong Malikmata at God bless po sa iyo at sa iyong pamilya. Nangyari po ang lahat na parang sa isang kisap mata lang at itinuring namin yung isang malaking bangungot. Isang pangyayari na kahit kailan ay hindi makakalimutan ng lahat. Kagaya po ng nakakagawian bawat taon, ay muling nagdaos ng isang linggong intrams meet ang university na pinapasukan ko. Sa madaling salita po, ay wala kaming klase at lahat ay abala para sa mga palaro hanggang sa matapos ang isang buong linggo. At bilang selebrasyon, ay nagdaos din ang university ng intrams night kung saan naman ginaganap ang pageant. Nakasali ang lahat ng department ng university. Nang gabi pong yun, ay sabay-sabay kaming nag-ayos ng 2 kong pinsan na kagaya ko ay pareho ring education student. Sa kabilang bayan pa kami nakatira, kaya sa dorm na nasa loob mismo ng university kami tumutuloy mula Lunes hanggang Biyernes. Panatag po ang loob naming magpinsan sa dorm dahil bukod sa mahigpit na seguridad na ipinapatupad sa university, ay isa rin po ang kuya ng pinsang kong si Lena, hindi niya po tunay na pangalan, sa 6 na gwardyang nagbabantay doon. Nang panahong yon, ay nasa 2 taon na ako. Samantalang si Lena naman at ang isa pa naming pinsan na si Glenda ay parehong nasa 1 taon. At dahil nga pareho silang nasa freshman at magkaklase pa, ay mas malapit silang dalawa sa isa't isa. Mas madalas silang magkasama sa mga lakaran kasama ang boyfriend ni Lena na si Boyet, isa namang engineering student. Pagkatapos naming mag-ayos, ay sabay-sabay na rin kaming lumabas ng dorm at naglakad sa may kalakihan ding auditorium na nasa tapat ng engineering department. At kagaya ng madalas mangyari, ay magkahawak kamay na naglalakad sina Lena at Glenda na parehong nasa aking unahan. Bagaman nagtataka kung bakit hindi kasama ni Lena si Boyet, ay hindi ko na lang yun pinansin. Inisip ko na lang na siguro ay may tampuhan ng dalawa. Madalas naman yung mangyari dahil bukod sa matigas ang ulo ni Lena, ay may kaartehan din ang pinsan ko. Nang makarating kami sa auditorium, ay marami ng mga estudyante roon at puno na ng mga nakahilerang bleachers, kaya ipinasya naming tumayo na lang sa isang tabi. Maingay ang buong paligid dahil bukod sa malakas na tugtog, ay halos magsigawan din ang mga estudyante para lang magkarinigan. Tahimik kami naghihintay na magsimula ang program nang biglang dumaing ng sakit ng puson si Glenda. Kilala ko ang pinsan ko, kaya alam kong kapag inaatake ito ng matinding sakit sa puson dahil sa dysmenorrhea, ay hindi nito kakayaning tumayo ng matagal. Hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya lang
ay nagpaalam si Glenda na babalik na lang daw siya sa dorm at magpapahinga. Nagpasya kami ni Lena na ihatid na muna si Glenda sa dorm. Pagkarating sa dorm ay hindi na namin binuksan ang ilaw sa kwarto. Ayaw kasi ni Glenda. Ang sabi nito ay gusto raw nitong magpahinga at nakakasilaw daw ang liwanag na nagmumula sa maliit na bulb. Magpapaiwan sana ako sa dorm para may kasama siya. Pero tumanggi si Glenda. Magiging maayos din daw ang pakiramdam niya dahil sa gamot na ininom nito bago namin siya ipinasok sa loob ng kwarto. Wala akong nagawa kundi tumanguna lang. Nang masigurong wala nang ibang kailangan si Glenda, ay sabay na kami ni Lena na naglakad pabalik sa auditorium. Nasa tapat na kami ng Arts and Sciences Department nang may tumawag sa pangalan ko. Ang aking kaklase at malapit na kaibigang si Marilyn. Nagpaalam ako kay Lena na kaagad namang tumango. Nagkahiwalay kaming dalawa dahil sumama ako kay Marilyn at si Lena naman ay tumuloy na sa auditorium. Pasado 10:00 na ng gabi at nagsasayawan na ang iba habang kaming nasa Education Department ay tuwang-tuwa dahil ang representative ng aming department ang nanalo sa pageant. Nasa kalagitnaan na kami ng kasiyahan nang kalabitin ako ni Marilyn. Tumawag daw sa kanya si Glenda pero dahil maingay ang paligid ay hindi nito yun namalayan. Nang silipin ko ang aking cellphone ay nagtaka ako kung bakit hindi tumawag sa akin si Glenda. Inisip kong siguro ay nagkamali lang ng pindot ang pinsan ko kaya ipinagwalang bahala ko na lang yon. Nagpatuloy ang kasiyahan at pasado 11:00 ng gabi ako nag-decide na bumalik sa dorm. Sabay kaming naglakad dahil madadaanan ng dorm namin papunta naman sa boarding house na tinutuluyan ni Marilyn na nasa labas ng university. Pakanta-kanta pa ako habang binubuksan ang pinto ng kwarto namin at nang makapasok ay kaagad akong dumiretso sa banyo para maghilamos. Wala pa si Lena kaya hindi ko na lang inilak ang pinto para hindi na maistorbo ang tulog ko sakaling dumating siya. Palabas na ako ng banyo nang bigla akong matigilan. Pakiramdam ko kasi ay may kakaiba sa loob ng kwarto namin. Sandali akong nakiramdam pero katahimikan ng gabi lang ang naririnig ko. Tulog na siguro si Glenda. Papasok na sana ako sa maliit naming silid nang mapansin kong medyo nakaawang ang pinto. Nagtataka man dahil ang pagkakatanda ko ay maayos kong isinara yun kanina. Nilapitan ko na lang yun at isinara. Baka kasi nagkakamali lang ako dahil sa sobrang antok. Nang maisara ang pinto, ay pumasok na ako sa maliit naming silid at dahan-dahang humakbang palapit sa higaan ko. Hindi ko na binuksan ang ilaw dahil tulog na si Glenda. Malapit na ako sa higaan ko nang bigla akong madulas dahil sa basang sahig. Napatili ako kasabay ng pagbagsak ng puwet ko sa sahig na semento. Itinukod ko ang aking palad para sana makatayo nang bigla akong matigilan. Kinakabahang inamoy ko ang kamay ko at nang maamoy ko ang malansang dugo ay parang umikot ang paligid ko. Kahit hirap at masakit ang puwet ko dahil sa pagkakabagsak ay pinilit kong tumayo at paikaikang lumapit sa switch ng ilaw na nasa gilid ng pintuan. Pinindot ko yon at nang mapuno ng liwanag ang paligid ay tuluyan na akong napasigaw ng malakas kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Si Glenda. Ang pinsan kong si Glenda ay pahalang na nakahiga sa kanyang higaan. Nakalaylay ang mga paa sa sahig at naliligo sa sarili niyang dugo. Magandang gabi po, Sir Van. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nicolas. Kung pahabaan po ng introduction na kagaya ng ibang nagbabahagi sa iyo ng kwento, ay hindi na po ako kakasa. Wala po kasi akong tiyaga sa ganyan. Sayang lang po ang aking laway. Maiksi lang po itong kwento ko dahil hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang nangyari. Gusto ko lang po sanang mapasama sa iyong koleksyon ang kwento ko. Bida-bida po kasi ako. Ayokong nasasapawan. Charot lang. At bago ko po makalimutang sabihin sa iyo, isa nga po pala akong magandang sirena na nagtatago sa macho at playboy na imahe.
Isa po akong basketball varsity player sa university na pinapasukan ko. At natural lang na maraming babae ang nagkakagusto sa akin. Sa gwapo ko ba namang to? At para mapagtakpan ng tunay kong kasarian, ay buwan-buwan yata ako nagpapalit ng jowa. Pero ang totoo niyan ay hindi ko talaga matagalang makipagrelasyon sa isang muher. Ang gusto ko kasi talaga ay hombre. Isang masarap na hombre. At si Ethan na kasamahan ko sa team ay siyang gustong gusto ko. Palagi ko siyang sinasabayan pag naliligo kami sa shower room na katabi lang ng locker naming mga basketball players. Siyempre, ay ano pa ba nga asahan mo sa isang kagaya ko na isang sirenang sabik na sabik makakita ng noches? Madalas kong masilipan si Ethan na wala namang pakialam. Palibhasa kasi talaga namang may kinabukasang may pagmamalaki. Nang araw na yon, ay kasabay ko uli si Ethan sa shower room. Katatapos lang ng practice namin. Nauna nang nakatapos mag-shower ang iba, kaya dalawa na lang kami ang naiwan sa loob. At nangyari ang matagal ko nang pinapangarap. Natupad yon ang hindi ko inaasahan. Oo, may nangyari sa amin ni Ethan sa loob ng shower room. Isa na akong pinagpala at ganap na dalaga. Nagpatuloy ang lihim naming relasyon ni Ethan. At sa loob ng isang buwan, ay hindi ko na mabilang kung ilang beses akong pinaliyad ng mapagpala niyang mga kamay. At ang akala ko ay magiging tuloy-tuloy ang aking kaligayahan. Pero nagkamali ako. Isang hapon ay nagpasya akong dalawin si Ethan sa boarding house niya dahil ilang araw na rin kaming hindi nagkikita. Nag-away kasi kaming dalawa dahil nalaman kong nakipagkita siya sa ex-girlfriend niya ayon sa isa naming kasamahan sa team na si Rico. Oo, masakit. Pero hindi ko siya kayang tiisin. Kaya nagpasya akong makipagbati na. May dala pa akong mga prutas at dahil nga hindi palantad ang tunay kong pagkatao, ay pakul na naman ang dating ko. Ang gwapo ko na naman sa paningin ng mga babaeng nakakasalubong ko habang naglalakad ako papunta sa boarding house ni Ethan. Malapit lang naman kasi at papalubog na ang araw kaya naglakad lang ako. Hindi ako nag-aalalang baka matusta ang malaporselana kong kutis. Pagpasok ko sa maliit na gate, ay kaagad akong pinatuloy ng landlady nila. Kilala na kasi ako nito dahil madalas akong pumupunta roon. Pasipol-sipol pa ako habang umakyat sa hagdanan papunta sa second floor, kung saan naroon ang kwarto ni Ethan. Nang tuluyang makaakyat, ay agad akong napangiti nang matanaw ang saradong kwarto ni Ethan. Sabik na binilisan ko ang aking paglalakad habang hawak ang duplicate key na ibinigay niya sa akin. Hindi na ako kumatok dahil gusto ko siyang sorpresahin. Nang maipasok ko ang susi sa seradura, ay agad ko yung ipinihit at itinulak ang pinto para lang magulat. Hindi ko inaasahan na ako ang sosorpresahin ni Ethan. Nayanig ang buo kong pagkatao at kaagad na tumulo ang mga luha ko. Nang mga sandaling yon, ay wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil si Ethan ay wala na. Nadatnan ko itong wala ng buhay habang nakapulupot sa kanyang leeg ang lubid na nakabiti naman sa nakausling bakal sa bubong. At ang higit na gumimbal sa akin ay ang mga letrang nakasulat sa pader. Kung hindi ka rin lang magiging akin, ay hindi ka rin mapapakinabangan ng iba.